Mapagpalang araw mga kahabi. So, pag-uusapan natin ngayon sa video na ito yung ating panibago mga ibon sa ating Olen Aviary at iba pa. So, nais ko lamang pong i-share yung ating dagdag puwersa sa ating aviary. So, naka-avail tayo ng 6 na pirasong ibon, 4 na cockatiel, bagong mutation sa ating aviary at 2 Indian ringneck. So ito po sila mga kahabi, ang ating na-avail. Okay po. So nais ko lamang i-share sa inyo itong mga bago nating puwersa sa ating aviary. Okay po. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, let's go, let's go! Iyon mga kahabi, bumabiyahe na ang ating ibon mula Muntinlupa, ang pick up at dadali natin sa area ng ating aviary sa Barangay Maunon, Ligao, Albay. So ganun po ang layo ng mararating ng ating mga bagong puwersang ibon na 2 mutation na Indian ringneck at cockatiel. So kay shoutout po sa iyo Don Glenn Punsalan. Okay po. Siya po ay taga Muntinlupa at sa kanya ko po na-avail ang bago nating mga dagdag puwersa sa ating aviary. At ganun din po, shoutout po sa inyo Ma'am Juliet Berano. Sila po yung nag-transport ng ating mga ibon. Katuwang po si Ma'am Rupa May Dagandal. Okay po, sila po yung nag-organize at naging posible ang ating pagbabiyahe mula Muntinlupa hanggang Barangay Maunon, Ligao, Albay ng probinsya ng Bicol. So mga kahabi, kung gusto nyo magpa-pet transport or sumakay sa kanilang service, ay pwede nyo pong kontakin si Ma'am Juliet Berano at si Rupa May Dagandal. Ito po ang kanilang legit na transport mula Maynila papuntang Bicol. Okay po mga kahabi, so nakarating na po. After almost 16 hours na biyahe, nakarating na ang ating ibon mula sa Muntinlupa, Manila. Ito na po, dala po ng ating kahabi. Salamat po sa iyo kabayan, kay Ma'am Juliet Berano, at nakarating po ng safe and sound itong ating mga na-avail ng mga bagong ibon. Okay po. So ayan po, napakaganda at safe naman po ang ating mga alagang ibon. So ito mga kahabi, yung ating na-avail. So sa mutation na medyo hirap pa ako sa cockatiel. So kung nakikilatis niyo mga kahabi sa mga nag-aalaga na ng mga cockatiel, ay pwede nyo po pakicomment kung ano yung mga mutation itong atin na-avail. At ganoon din po dito sa 2 Indian ringneck natin na young pa. Isang blue at saka isang gray pallid. So maraming pong salamat sa inyo Sir Glenn Punsalan ng Muntinlupa. So hindi niya rin kabisado yung mutation ng mga cockatiel at Indian ringneck. So kaya nabaguhan din lang din po siya sa larangan ng pag-aalaga ng mag-ibon. So ito po, ang dala natin ay carrier. Ay ito na po sila at huliin natin yung isang pares daw na nag-paper na. Itong black na puti ang mukha. Ang tawag ba rito ay white face. At saka isang lutino kung hindi ako nagkakamali. So ilalagay natin sila sa isang cages na 2x2x4. So napakaluwag at napakalawak ng kanilang kulungan na kanilang bagong tirahan mula Maynila ay malilipat sila sa Ligao, Albay. So hopefully ay mag-pair sila at magdumami ang lahi or itong mutation dito sa ating aviary na panibagong mutation. So meron na tayo mga kahabi na 3 mutation dito sa ating aviary. Ito yung cockatiel na bagong mutation, Indian ringneck, at saka meron tayong Alps 2 o yung Agapornis fisheries o yung
African lovebirds kung tawagin. So ito na po sila mga kahabi. Parang white face na black at saka Lutino. Ito po. So medyo naninibago sila. Butit hindi sila mailap. So itong isang pair ay dyan muna sila. Ngayon itong apat ay isasama natin sa colony flight cage. So nakapagpahinga na rin naman sila. At natot para maisama natin sa panibagong aviary na itong colony cages na flight cages natin. So dati meron na sila rito na 8 Indian ringneck. So may sasama natin itong panibago nating 4. So dalawa pong Indian ringneck at dalawang kakatail na mga young pa. Ito yung ating mga bagong salta ika nga or bagong dating or bagong mga ibon. So hindi na natin na quarantine to mga kahabi dahil wala pa tayong quarantine area. So sabi naman ni kahabi na Don Glenn Punsalan ay mga healthy naman itong ating mga ibon. So hopefully wala naman silang dalang sakit. At mayroon naman silang veterinary certificate ika nga. So ibig sabihin, safe sila i-travel. Itong ating mga bagong mga ibon na idadagdag natin sa ating Olen aviary. So napakaganda itong gray pallid natin. At pag nag-mature dito ay pwede na natin siyang isalang. So ito yung white o albino kakatail. So ang kinis, malinis at puting-puti itong ating isang kakatail na albino. So ito yung ating blue na Indian ringneck na naglulugon, sabi ni Don Glenn Punsalan, ng ating nakunan ng ibon. So tapos isang gray pallid. So andito yung mga kasama nila ng mga young pack. So almost 1 year. Ayan po sila. So maluwag yung kanilang liliparan. So ngayon pag tapos nila ay papakainin naman natin. So pagkatapos makapagpahinga ay pakainin natin ang ating mga ibon. So ito yung ating mga breeder at isasabay na rin natin sa pagpapakain para isahan na lang. So nagbigay tayo ng bird seeds na mixed sunflower. Okay po, para sa kanilang diet na feeds sa kanilang afternoon delight ika nga. Ayan po ang ating mga parisan na mga breeder. Hope meron din tayong cock na gray pallid. Ito yung ating isang breeder na ang kapares itong green. Sana magband na sila at makahabol tayo ng season of breeding. At malamig ang panahon ngayon lalo na sa probinsya. Ngayon pagkatapos natin bigyan ng seeds ay bigyan naman natin sila ng treats na ito saging. Isa sa magandang diet para sa kanila. So maghihiwa tayo ng saging at bibigyan natin sila lahat. Hindi naman kailangan na maraming ang ibibigay natin na mga prutas or gulay. Basta kung ano yung meron tayong available sa atin sa kusina or makakabili tayo ng budget na mga mura. At hindi naman na kailangan na mahal ang ipapakain natin. Yung kaya lang sa budget. Ito, katulad nito. Bigyan natin sila ng treats ng saging. So, 2 piraso, i-slice lang natin na maliliit at ibigay natin sa kanilang lahat. At least meron silang alternative foods bukod sa puro seeds lang yung ating naibibigay. So, maraming po salamat sa aking may bahay. Shout out po sa inyo. Nena Tonga, ang aking may bahay at ang aking partner sa pag-aalaga ng ibon. So, itong mga breeder natin ay bibigyan natin ito ng grits na eggshell na mga pinatuyo mula sa ating heritage chicken. So, bibigay natin sa ating mga breeder at kahit sa mga young, pwede na rin yan para pandagdag calcium sa kanilang katawan. So, ito yung kung gusto nilang tumuka ay si-separate lang natin, ilalagay lang natin sa isang side para kung gusto nilang tumuka ng grits ng yung dinikdik ng pinatuyong eggshell
ay pwede natin ipakain sa kanila, ibigay natin sa ating mga alagang ibon. So ito isa sa mga sumusuporta para sa kanilang mga pangangailangan bukod sa mga vitamins. So ang vitamins ko yung Betrasin pa, hindi pa ako nakakabili ng mga Egg 1000, tapos yung mga vitamins na galing sa Picoy. Hopefully maka-avail din tayo. Tapos maglalagay din tayo nitong mga bato. Itong bato, ang purpose nito, para meron silang hasaan ng tuka or para meron silang mga ngat-ngat kung gusto nila na matrim yung kanilang tuka. So ito yung purpose nito. Kaya binibigyan natin sila ng bato. Ilalagay lang natin sa kanto, sa isang side, para kung gusto nila maghasa ng kanilang tuka, ay pwede nilang ihasa diyan sa bato. So yun po yung purpose. So mga kahabi, kung na nagbabala kayo, gayahin ito. Ito ay napaka-simpleng kapamaraan lang para mabigyan natin ng tulong yung ating ibon. Kasi minsan yung ibang tuka ng ating mga ibon ay humahaba. So kailangan natin ng ganitong klase ng bato. Yung medyo magaspang. Okay po. Ito minsan nakukuha lang natin ito sa mga yung sa mga buhangin na nag-order tayo ng buhangin, may mga bato riyan. Okay po. Mahirap, wag po yung makinis kasi dudulas lang yung kanilang tuka. So, pwede rin naman siguro basta may bato para meron silang hasaan. At saka ito rin po yung ating pangatlong mutation. Ito yung ating mix opaline na naka-colony cage. So, naparami na rin natin ito. So, ito, iba dito mga progenies na. Tapos, yung iba medyo na matayan tayo dahil sa Madre di Cacao na napakain natin. So mga kabi, wag nyo bibigyan ng sanga ng Madre di Cacao yung ating mga ibon dahil toxic pala. So yun, lesson learned sa atin bilang isang buhay mag-ibon. So iba yung mga breeder natin nandyan sa loob. So naglilimlim sila, nakahabol tayo sa breeding season. So alam naman natin na pag pares ang Indian ring, ang parakeet madali lang sila makapag mangitlog. So mga kabi, hanggang dito lang muna yung ating video regarding sa ating mga bagong ibon at bagong mutation. At kung nagustuhan nyo to, ay humingi ako ng favor mga kabi. Like naman ang ating channel at paka-subscribe. At maraming pong salamat sa inyo mga kahabi. Okay po mga kahabi, at kung nagustuhan yung video na to, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. At paki-like na rin po at don't forget to click the notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video nating upload regarding po sa buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag may ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.